getting a diploma is one of the best discarte you'll ever do. Meron kasing notion, di ba, na parang pag nag-ibang bansa, bigla na lang maganda ang buhay or ganun. Pero it's not really the reality. But let's not talk about that yet. Now, I would like to ask that again. Graduate ako sa Pilipinas. Let's say, in Metro Manila man or other parts of the Philippines. Meron akong bachelor's degree. Does my bachelor degree hold more weight than a diploma from, let's say, Georgian College? So if we're talking about paghahanap mo ng trabaho sa Canada, kung ikaw ay graduate dito sa Philippines tapos magtatrabaho ka kagad sa Canada using your degree here, is it possible? Possible, but it's challenging. Hindi siya gano'n na mare-recognize. Number one, lalo na kapag under the old basic education curriculum ka. Kasi kapag dun sa 10-year high school ka, tingin nila kulang ka pa doon sa program level. Now, having a degree, a Canadian degree, a Canadian diploma pala, it would actually give you the right network and skills. Parang nagbe-beef up ka ng resume. Kasi you would understand the Canadian way of doing things. So yun yung catch eh, 'di ba? Meron sila kasing mga subjects or courses na talagang yun yung pinag-uusapan nila kung how they do it in Canada. So if we're talking about yung employability, mas mataas yung chance for you to get employed if you have that Canadian degree, Right. Canadian diploma. Okay. Actually, if you think about it, kasi 'di ba, yung tuition nyo naman, hindi mura. True. 'Di ba? 700,000 mala-mala per year on top of your cost of living pa, which you can earn naman by pa-part-time ka. Sabi mo ng 2 years yung course, so mga nasa 1.4 million. So mala-mala, parang I think you could look at it as an investment. Tama ba ako, Arian? True. Kailangan kasi mas tignan mo yung education. Sa lahat naman, kahit naman dito sa Pilipinas, pagkano yung tuition fee natin? Pagkano yung tuition fee ngayon Hindi sa ko mga actually alam Big kung Four? magkano yung tuition fee ngayon. In the next 5 years, alam natin na nagdodoble or triple pa yung mga tuition fee. Kung titignan natin, halos nagkakaroon na sila ng same rate. Weh! Oo, tignan mo yung mga tuition fee nung lalo na kapag ikaw ay TRICEM, di ba? So parang nandun na rin yung fees mo per year. But in any other aspect, when we talk about education, it will always be an investment. So ikaw, kung paano mo gagamitin yung investment mo, nasa sayo na yon, di ba? Okay. So education is an investment. Minsan nga napapaisip ako kasi 'di ba nagkaroon ng parang talk before about diploma or diskarte. Ano? Yung issue, di ba dis- naging trending yun, diploma or diskarte? diploma or diskarte, okay. Para sa akin kasi, getting a diploma is one of the best diskarte you'll ever do sa life mo. Quotable quote from Arian Dayan. Hindi kasi 'di ba, hindi mo naman pwedeng masabi na yung diploma parang para lang sabihin mo may certificate ka eh. Yung diploma na yan, yung experiences mo, yung mga kwento natin nung college, 'di ba? Yun yung baon natin ngayon na nagtatrabaho tayo. So ganun siya. Diploma would always be one of the best diskarte a student would ever take. Tsaka naisip ko lang din, no, when I was like, nung nagbe-briefing tayo for this, kasi syempre wala talaga akong alam eh, di ba? Kasi kahit naman mag-ibang bansa ka, from what I know, di ba, for example, kahit anong trabaho pa yan, tsaka kahit saang lupalop ng mundo, pwede, kesyo hedo sa Hong Kong yan, shoutout sa mga taga Hong Kong, or sa UK, shoutout sa mga taga UK dyan, may placement fee naman talaga. Wala naman ata nag-OFW na parang libre lang. Di ba may placement fee eh? Alam ko kasi there are some na parang wala. Pero hindi ko sure kung ano. Pero gumagastos pa rin sila. Kasi may gastos pa rin yung pagpo-process diba? ng yes. May tsaka yung kahit yung mag-airplane ka, ikaw, parang alam ko sila naman nagbabayad nun eh. So, wala naman talagang nangingibang bansa na hindi man lang gumastos. Mag-invest, oo. Kasi diba, kahit nga kunyari magbabarko sila, shoutout sa mga nagbabarko, mga seaman, kahit naman nagbabarko sila, di ba parang, may mga kilala nga ako, di ba parang, pautang muna kasi magbabarko si ganyan. Kumbaga, kahit pa paano, kailangan mo pa rin mag-invest para makapunta ng ibang bansa, para ipon para sa pamilya mo dito sa Pilipinas. So, I think,
kung ang way mo para makapagtrabaho sa Canada is to go through the student route, I think it's a fair investment. Tama ba ako? Plus, ako, babalik na rin kita doon, Kringa. Oh. Gusto ko dapat isipin mo muna na mag-aaral ka. Kasi kapag nandun yung una pa lang, mindset mo pa lang, mag-aaral ka at hindi magtatrabaho kagad, Mhm. yung trabaho would follow. Kasi when you talk about you pursuing a study, you wanted to better yourself. Kapag bine-better mo yourself, you get on the skills, you get on the right mindset, you get Yeah. the right character, mas magiging employable ka. Yes. Versus yung parang, work. Kasi kapag minsan work, pumapayag na lang tayo dun sa anong ihain sa atin eh. Kaya minsan dun pumapasok yung mga nasa scam. Oh, yeah, siya. Pag-usapan natin yung scam mamaya. Pero, kasi tama ba ako, Arian? Correct me if I'm wrong. After graduating from Georgian College and having your diploma, kung mag-diploma ka man or master's, kasi pwede rin naman master's di ba? So sorry, pag magkaiba din yung masters and magkaiba. college. Kapag Okay. sinabi mo kasing masters, sa Canada, yung mga usually universities yung nag-o-offer nun. Kapag colleges kasi, ang ino-offer nila or diploma and advanced diploma, sila yung mga nag-o-offer ng programs na industry-led. Ito yung mga focus talaga dun sa skills. Oo. Iba, yun kasi dun mo makikita yung difference nung mindset nung Yes. kung paano tayo shinape ng education natin. So talaga tayo very parang I think most Asians, I think hindi lang talaga Pilipino, basta most Asians, they're very close to the idea na kailangan bachelors. May one time nga may nakausap akong mother and siya yung nagbigay sa akin ng magandang idea na hindi kasi kailangan my son's hand must get dirty. Kailangan mo muna yung skills talaga. Para kapag dumating yung time na gusto mo mag-bachelors, alam mo kung paano mo gawin. Mas nagiging strong yung knowledge mo about the industry you wanted to pursue. But for some reason, no, I mean, napansin ko to sa Pilipinas, parang medyo looked down upon. Hey, Yes. good luck naman sa English ko. Pero parang medyo parang hindi mataas. Parang I'm trying to word it correctly. Yung sabi mo nga kasi ba sa Canada may dignity of labor. True. Can you expound on that, please? When we talk about the dignity of labor kasi, yung kahit maliliit na jobs, nandun yung pride mo eh. Pride, Oo. yes. Kasi you're earning. Like, you're an electrician, you're a plumber, nandun yung dignity natin na, yes, ito yung trabaho ko. And sometimes you even earn more kapag nasa ibang bansa ka. Sa atin dito sa Pilipinas, I don't get the idea na parang sila pa yung kung gaano pa kahirap yung trabaho mo, ganun pa kababa yung sweldo mo. At tingin. At Tingin. yung Di ba? tingin, Yung oo. parang, Well, in fact, they're the ones building this nation. definitely. Yun. And iba nga, syempre, pag ganyan, kunyari services, kung madaming ang trabaho yan, mas mataas pa kinikita niyan, di ba? Sa isang araw, kaysa yung parang swelduhan ng monthly eh. If you think about it, True. basta masipag ka eh, di ba? Sa mga, kung ano man trabaho yan, di ba? Mga freelancers, kumbaga, na skills-based. Skills-based. Tsaka, yun nga, na-mention ko yung friend ko sa New Zealand was saying na parang masyadong mababa ang tingin sa skills and labor ng mga Pinoy. When in fact, if you go abroad, skills ang tinginan. True. Ang labanan. Hindi yan tipong magaling ako sa mag-type. Hindi siya ganun eh, di ba? Tama ba ako? Yes, kasi ang nangyayari sa atin sa Philippines, parang, ewan ko ba, parang masyado na natin inangat sa pedestal yung mga Nakagraduate. certain professions na parang angat. But then again, what I wanted is for us Filipinos talaga to really understand na if we wanted to build this nation, kailangan mas maging open tayo dun sa skills building. Right. Napapaisip tuloy ako, paano kaya ako makatulong dyan sa ganyang advokasya? I think one of it would be, like in our industry, would be, it's really Education. skills. Yeah, Skills-based information, talaga oo. eh. Like na parang, kunyari, gusto kumuha ka ng isang course ng editing. Pwede ka naman na magtrabaho as an editor, True. correct? Diba? Or isang course ng camera operation. Pwede ka na mag-cameraman. Hindi mo naman kailangan tumapos ng apat na taon na course Kaya para... importante nag-uusap yung industriya at yung academe.
Kasi doon magkakaroon ng alignment ng ano yung dapat nilang pag-aralan, ano ba yung mga dapat natin i-offer, ano ba yung mga learning outcomes na kailangan mabigay natin dun sa programa na yon, dun sa program or course na yon. Correct, right. Now, just to clarify, kasi kayo na medyo binaliktad mo ako, pero tama ba ako na after graduating in Canada, for example, diploma yan, skills-based, pwede ka nang magtrabaho? Possible yon kapag ang program mo ay PGWP eligible. So pag sinabi nating PGWP, it's the Postgraduate Work Permit. So before kasi basta graduate ka ng public institution, most of the programs talaga are all PGWP eligible. Dati yun. But dahil nga, yun yung nakwento ko nga na maraming policy changes si Canada. So ngayon, ini-streamline nila. Sabi nila, mas mahirap daw ngayon sa Canada. Actually ngayon, mas naging focus, hindi mas naging mahirap. Mas magiging strategic na kung sino man yung mag-aaral. Kasi kapag nakagraduate ka doon sa mga PGWP eligible programs, alam mo that there will be a demand for a job on that industry or in that sector. So ano yung mga PGWP eligible programs. Tulad ng... There are 4 sectors. Medyo madami yun eh. So may mga sample programs, practical nursing. Yan. Kumbaga pag nag-graduate ka, eligible ka na magtrabaho. Oo. Okay. Ano to? Rekta na sa working visa? Hindi, mag-a-apply ka for open work permit. So yun yung kagandahan pa rin nun. Open work permit, hindi ka closed work permit na isang employer lang, 'di ba? So pagka hindi kayo okay, resign ka, hanap ka ng ibang employer, 'di ba? Or there's a new opportunity, hanap ka ng ibang employer. Automatic yun pag-graduate mo? Mag-a-apply ka nun. Yes. Pero yes, i-grant ka nila yun. Depende yun sa gaano katagal yung program duration. Yung PGWP eligibility mo. Nandun yung practical nursing, computer system technician, we even have personal support worker, yung caregiving. Kasi yung caregiving technically, one academic year is just 8 months, diba? Dahil 4 months ang isang SEM. So 2 SEM lang siya. So 8 months. So after 8 months nga, pwede ka na mag-apply for open working? PGWP, yes. Para sa open Wow! work. Okay. Possible yun. Napapaisip ako dun I mean, hindi naman for me, but like for the people who want to explore that. Ano pa? Ano mga Let's say, skills-based na to? Pwede pa. nandiyan yung sa personal support worker, yung Technician, sabi mo yung yung computer system technician. Meron din kami automotive business, pero yung automotive business kasi meron siya, pero hindi siya PGWP eligible. Pero kahit hindi siya PGWP eligible, pwede ka pa rin naman mag-try. Pwede ka pang mag-try, pero mag-a-apply ka for a Specific company. Yes, specific company, tapos bibigyan ka nila ng Specific working visa. Oo, working visa. Pero would you say more chances of winning? Kasi nasa Canada ka na eh. Basta ako, I wanted to make it less riskier for the student. Kasi let's say for example, you wanted to go for automotive industry. Pwede ka naman kumuha ng ibang program na PGWP eligible, pero pwede ka pa rin pumasok sa automotive industry. Yun. So we have a program called Mechanical Technician Precision Skills. So very focused siya dun sa machine operation. So ibig sabihin nun, skills yung binubuo mo. So kahit anong industry ka meron, pwede yung aerospace, mining, or automotive. Basta may machine operation, pwede ka dun sa program na yun, diba? Wow. Tapos yun, PGWP eligible na, may co-op pa. Yung kinukwento ko nga na OJT with pay. Pa rin naman para talaga. Kung gusto mong i-explore ito, no? Parang almost like, we're not naman, ako for me, I don't want to glorify na parang automatic na parang makakaahon ka na sa, alam mo yon sa buhay kapag nag-aral ka sa Jordan College or may automatic makakahanap ka ng trabaho sa Canada because we know life doesn't work that way. But at least may option.